malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Worship your name, O God. Kaya naman kapatid, as we are going to worship the name of the Lord, let's sing, Jesus! Jesus! Jesus, Jesus! Jesus, Jesus! Come on, one more time, let's sing. Jesus! Jesus, Jesus! Jesus, Jesus! Jesus. Oh, we're going to receive your double portion, oh God. Oh, yeah. Hallelujah. Come on, everybody, let's sing it out now. We have been anointed, chosen, and favored. We can do amazing wonders and great things through Christ our God. Come on, everybody, let's raise our hands and say, you lavishly gave us your love by sending your one and only Son. Everybody, let's raise our hands and sing, Jesus, you're my treasure, yeah, you're my double portion. Jesus, you're my treasure, yeah, you're my double portion. Yeah, yeah. Once again, people of God, why don't you shout? We have been anointed, chosen, and favored. Come on, let's declare it out loud and say, wonders and great things through Christ our God. Everybody, let's wave our hands. You lavishly give us your love. Hallelujah. By sending your one and only Son. You lavishly gave us your love. By sending your one. Come on, everybody, why don't you shout and raise your hand? Jesus, you're my treasure, yeah, you're my double portion. Jesus, you're my treasure, yeah, you're my double portion. Once again, Jesus, you're my treasure, yeah, you are a double portion, oh God. Oh, Jesus, you're my treasure, yeah, you're my double portion. Yes, God, we're here to praise you and proclaim your name, oh God. Kaya naman, kapatid, if we have Jesus, we have everything. Come on, are we ready to sing? When we have Jesus, we have everything. Come on, why don't you say? When we have Jesus, We have the victory. we have victory. Come on, kapatid, let's sing. When we have Jesus. Come on, let's shout. Have everything. When we have Jesus. When we have Jesus, Oh, we have the victory. we have victory. Hallelujah. When we have Jesus, we have everything. When we have Jesus, we have the victory. We have victory. Oh, when we have it, we
ba nating ilakas at sabihin, Oh Jesus, you are. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double. Once again, why don't you shout it? Say, Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. You are Treasure. Yeah, a double portion. Hallelujah. Mga kapatid, let's give Him praise. As we are His people, glorify God. Oh, hallelujah. Oh. Want everybody to sing. We are your people. We are the reason why came. Amazing grace that saves and lifted us from the miry clay. We are your people. We are your people. We are the reason. We are the reason why came. Amazing grace that saves and lifted us from the miry clay. Heaven is open, the clouds are watching over all the earth. It says you're always there, never resurrected. You never failed to give. Hallelujah. We are the people of the world. We are the light of the world, and so that brings hope to all the world. We are the bearer of the world. Yes, God, spread His glory. All the people of the Lord. Hallelujah. What a wonderful joy of God to be with you, Lord. Kaya naman kapatid, why don't you say, We are your people. We are the reason why came. Amazing grace. Amazing grace that saves And lifted us from the miry clay. Let's say, We are your people. we are the reason. We are the reason why came. Amazing grace. Amazing grace that saves And lifted us from the miry clay. Heaven is open, clouds are watching over all the earth. Everybody, people of God, never felt to give. You know that sin is free. Come on. We are The people of the Lord. We are the light of the world, and so that brings hope to all. We are the bearer of the world. Let's share His love. Spread His glory. All the people of God, come on and shout. Let's clap our hands with a full of thanksgiving. For He is so faithful. Kaya naman kapatid, as we continue this song, let's sing, we are God's people. We have God's people. Pwede ba natin sabihin ang ilakas sa ating Panginoong Diyos na buhay? God's people. Oh, we have God's people. Come on and shake it up and say, we are
Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Oh. Everybody, let's sing. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh. Yahweh, oh, oh. Yahweh. Everybody, people of God, let's sing. We want to praise you for all the things you've done. For us, you've shed your blood. Come on, let's sing it out loud. To take away all our sins and all the things we've done. To you be all. To you be all the glory and the praise. Raise our hands and shout your name. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh will be lifted up in this place, oh God. Only His name will be glorified. Only His name will shine. Hallelujah. Yes, God.
as we continue to give Him praise today, by singing this song, tunay nga maging taos puso natin tong maging alay sa ating Diyos. Because if we are, O God, we are here. Not because of us, not because of our strength, but because of your beauty, because of your grace, because of your mercy. You're the only one who will be lifted up, O God, today and forever. Kaya naman kapatid, if you're ready to sing this song, why don't you join me and sing? Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are. Why don't you shout and sing? Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are. Come on, let's continue to sing and surrender everything and say, my Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Once again, let's sing. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, oh God, we are here in front of you. We will give you praise. Oh, because of who you are, because of who you are, we will lift our voice and say, Lord, we worship you, Lord. Because of who you are, Lord, we worship. Lord, I worship you. Come on, because of who. Let's shout and declare that you are Jehovah Jireh. Yes, our provider. You're Jehovah Nissi. Jehovah Nissi. Lord, you reign. Lord, you reign in victory. Jehovah
Yes, God, hallelujah. Oh, we are here to worship your name. We are here to offer you glory, oh God. Yes, God. Tuloy lamang tayo magpuri sa ating Panginoon. While we are singing this song, Psalm 23, tangawakan natin ito na we are not alone in this race. We are not alone in this battle. We are not alone in this life. We have our God, our shepherd. Patuloy lamang natin purihin siya sa ating kalagitnaan. The Lord is my shepherd. He goes before me. Defender behind me. Yes, Lord. I won't fear. Let this be our prayer for today and sing. I'm filled with anointing. Yes, let's proclaim and declare that my cups are overflowing. Cups overflowing. No weapon can harm us. No weapon can harm me. We won't fear. We won't fear. Not today. Not forever. Come on, let's sing hallelujah. Hallelujah. I am not alone. Because He's our comfort, our shelter. He's my comfort, always hold me close. Come on, kapatid. Why don't you shout and sing? He always guides me. Glorify your name through mountains. Mountains and valleys. Hallelujah. His joy is refreshing. Come on. Refreshing. Let's express our love and gratitude to our God and sing. Restores our soul. Restores everything. Hallelujah. Mercy and goodness. Hallelujah. Worship will give us assurance. Gives me assurance Let's declare with all in our conviction and sing. that I'll see His glory. All face to face, face to face. Hallelujah. Hallelujah. We are not alone. We are not alone. You are my comfort. He's my comfort, Always hold me always hold me close. Oh, hallelujah. Hallelujah. We are not alone. Oh, why don't you give back all the glory, all the highest praise and say, He's my comfort, always hold me close. as we proclaiming the name of God, let's sing with all in our hearts. Your spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your spirit lives within Come on, kapatid. my victory, Say it. my victory. Your Your spirit. spirit lives within, Yes, God. so I will walk. We will walk in your peace. 'Cause you are living with us. My victory. Once again, it's in your spirit. You live within us. You're living within us. Hallelujah. You are. Your spirit.
the people of God living here right now. And come on, let's sing. All of your voices, let's sing. He's our comfort. He's my comfort. Always on me, Lord. 'Cause good is He. Hallelujah. I am not alone. We are not alone in this life, in this race. He's with us forever. He's our comfort. He's my comfort. Always holds me close. Hallelujah. Hallelujah. Worthy. Worthy is the name. Worthy is the name. Your spirit lives within us. Your spirit lives within us. So we will walk in your peace, in your love, in your presence. Thank you, Father. Thank you, Abba Father. That we are here gathering in your name. That we are here proclaiming how beauty you are in our lives. How you are great in our lives, oh Lord. Maraming salamat, Panginoon. That we have a voice, we have a power, we have a strength to proclaim you, Lord. To declare your goodness and mercy, Lord. Kaya naman, Panginoon, sa aming patuloy na pananambahan sa iyo, God, may your word be today our strength and our power, oh God, to continue to be with you, oh God, to walk with your plan and your purpose, oh Lord. Kaya sa aming maririnig ngayong mga salita, sa aming makikita, Lord, ikaw, ang aming makita ngayong araw na ito, reveal us with your power, with your strength, oh God. And as the messenger of your word for today, Lord, give us a wisdom, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang karangalan mo lamang ang makita, ang iyong kabutihan at wala ng iba pa, oh God. Again, we thank you. We bow down to your holiness, your gratefulness. At ikaw lamang aming pinapupurihan at pinapasalamatan sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Oh, blessed Sunday morning, mga kapatid. Sige, palakpakan muli natin ang ating Panginoon. So good to be in the house of the Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, na-miss kita. Parang hindi naman. Okay. Ready na po ba ang bawat isa? Amen. Are you ready for the word? Okay, so last Sunday, we have a great inspiring sermon brought to us by Dr. Yeng. And also yung dinala rin na mensahe ni Brother Benedict about the value of 299. And then last Sunday, we have the excess baggage. So nagkaroon ako ng, it caught my attention na ituloy nga naman ito dahil maganda nga naman mga kapatid dahil because meron po ako isang nabasa na article. Marami po daw mga churches o marami mga Christians ang umaalis sa church because some of them are, okay, it's okay kung nalipat ng ibang lugar, it's okay. But most of the Christians who transferred because they are offended. Nasaktan, okay? So sabi ko, maganda pala to, no? Talagang matalakay natin. Kasi nga, mas gusto natin na malaking hadlang kasi kung meron tayo, tataglayin natin sa ating puso yung mga hurts na ating nararamdaman, yung mga offenses, dahil meron pong danger dyan. Okay? Kaya nga sa umagang ito ang ating pag-uusapan, when life hurts. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Handa ka na ba masaktan? Okay. So sabi ko sa inyo, may danger yung offense, yung mga hurts na ating nararamdaman kung patuloy natin itatago ito sa ating puso. Okay? So una, pag-aralan natin the dangers of offense. Ano ba, bakit ba dangerous yung mga offenses na yan? At hindi natin kailangan natin pakawalan ang lahat ng yan. Una,
It is Satan's weapon to stop you. Sino po naniniwala dito na may magandang plano ang Diyos sa kanyang buhay? Okay, ang ganda, so great the plan of our God in our lives at gusto ng Panginoon na makarating ka sa destinasyon na gusto niya mapuntahan mo. Gusto ni Lord na maranasan mo ang magandang plano sa iyo ng Panginoon. Kaya lang, tandaan natin, may kaaway. Hindi ang katabi mo, huwag mong titingnan. May kaaway. Si Satanas, amen. Si Satanas naman, gigil na pigilan ka para hindi ka mapunta doon sa gustong papuntahan sa iyo ni Lord. Gigil na gigil si Satan na ikaw ay pigilan para hindi maranasan ang kabutihan at ang mga pangako ng Diyos sa iyo. Kaya naman, gagamitin niya lahat ng sitwasyon, gagamitin niya lahat ng tao para ikaw ay saktan o i-offend. At minsan, ito ang malungkot sa lahat. Dahil sa sobrang gusto ng dyablo na ikaw saktan, ang gagamitin niya ay ang mga taong malapit sa iyo. Kaya nga ang sabi, di ba, the people that hurts you most are the people that are close to you. Tingnan mo mga katabi mo, sabi mo, hindi ikaw yun. Yan. Yung iba, nagsisimula pa lang, naiiyak na. Hindi pa ito. Nagsisimula pa lang ako. Okay. So, Satan's weapon to stop you, pigilan ka para hindi maranasan, mapunta. At isa pa, Satan's weapon to trap you. Don't you know that the word offense came from the Greek word? Nang ibig sabihin ay, came from the Greek word skandalion, which means to trap. Okay? Itatrap ka niya, pipigilan ka niya, lilimitahan ka niya, upang hindi ka makagawa, makakilos, at hindi ka makasunod sa ating Panginoon. Iyan ang gagawin sa iyo ng hurt, sa mga offenses. Okay, ano pa? And last, it will lead you to betray and hate others. May progression po kasi yan, okay? Una, masasaktan ka, ma-offend ka, then you will feel bitter. At yung bitterness na yan, it will go to betrayal and hatred. Okay. Kaya nga, yung isang taong offended o nasaktan, ang tendency niyan, manakit din ng iba. Kaya nga, ang gagawin niya, magbe-betray siya. Anong ibig sabihin nun? Maninira na yan. Now, you're offended. Later, you will become a betrayal. Okay? Betrayal. Betrayer ka na. Ikaw na yung manghuhudas. Maninira. Okay? So, para maintindihan po natin lahat ng ito, pag-aralan po natin ang Matthew 24:7. For some, ito yung sinabi ng ating Panginoon. Si Jesus Christ po ang nagsasalita dito. At ito sinabi na sa last days, sa mga huling araw, ito ang mangyayari. Verse 7, Matthew 24 verse 7. And we read, for nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Nakikita na natin yan. Amen po ba? Nag-aaway-away na yung mga bansa. Di po ba? Mga kaharian. And there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. Very visible na nangyayari ang lahat ng ito. Kabi-kabila, maraming lindol. Tama po ba? Isang araw, mabalta mo, may lindol sa Japan. Mamaya, meron na dito sa Pilipinas. Tama po ba? So sa lahat ng yan, huwag po tayo magtaka. Mangyayari talaga yan dahil nakasulat po iyan sa Biblia. Okay? Kung nagbabasa kayo ng Biblia, malalaman nyo to. Pero pag hindi, magugulat kayo. Yun lang yun. Okay, so verse 8. All these are the beginning of sorrows. Mga kapatid, ang mga gera na yan, mga kaguluhan na yan, mga sakit na yan, mga viruses na yan, simula pa lang yan sa sobrang kahirapan na mararanasan ng mundong ito at ng lahat ng tao. Simula pa lang yan. Ngayon, kung sa simula pa lang nahirapan ka na, paano ka tatagal? Kaya nga, sa totoo lang, kailangan natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Sige, Verse 9. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. Okay, so hindi na rin po kaila sa atin na mangyayari ito. Dahil sa pagsunod mo sa ating Panginoon, yung iba hindi ka maunawaan, yung iba kamumuhian ka, yung iba lalayuan ka. Dahil nga ayaw nila na sila ay masinagan na liwanag ng ating Panginoon. Sapagkat ngayon, ikaw tinanggap ka na sa Panginoon, you will become the light and salt of this world. At pag naroon ka, nahayag yung kanilang kasamaan na ginagawa. Tama po ba? At doon sila namumuhi sa atin. Okay? So sa verse 10, and then many will be offended.
na dahil daw sa mga kahirapan na ito, ang mga tao madali nang ma-offend. Totoo naman. Ngayon talaga, marami ng tao masyadong sensitive. Hindi mo lang mapansin, nagtatampo na agad. Hindi mo lang makamayan, nagtatampo na agad. Ba't di ka nag-church? Hindi, okay naman yan ni Pastora. Di ba? Parang pababaw na yung dahilan. Kasi nga, sa kahirapan na atin nakikita, minsan na-absorb natin yon. At doon daw, isa sa madahilan kung bakit madali nang ma-offend yung maraming tao. Okay? Ito pa. Because if you are offended, you will betray one another and will hate one another. Though there's a progression. You will hurt, you will be offended, there's bitterness, there will be betrayal, and there will be hate. And in this verse, sa versikulo na ito, ang ibig sabihin ng hate na yan, at sinasabi ni Jesus na hate na yan, ito yun. It means loveless o kawalan ng pakialam. Ang ibig sabihin, sa huling araw, yung hate na tinutukoy ni Jesus, ito yung kawalan ng pag-ibig at wala nang pakialam. At visible yan sa loob lang ng bahay eh. Ba't ko hugasan yan? Hindi mo na kumain yan. Ano pakialam ko dyan? Tama po ba? Mamaya na kayo magsikuhan. Marami pa. Mamaya magsisipaan pa kayo. Maniwala kayo. Diba? Ba't ko papulutin yan? Di man ako nagkalat niyan. Ano pakialam ko? Wala nang pakialaman. Wala nang pag-ibig. Wala nang pakialaman. At ayaw ng Lord na dumating tayo mga anak ng Diyos, na dumating tayo ng ganyan, na wala na tayong pakialaman. Sa magulang, masakit yun, na hindi na ayaw ng pakialaman ng mga anak. At minsan, akala ng mga anak, kumot nagkaisip na, lumaki na, akala na, kaya na nilang buhay nila. Huwag niyo akong pakialaman. Alam ko, ginagawa ko sa buhay ko. At pag may nangyari, Nay, o, ganyan lang naman ang buhay. Ayaw niyong pakialaman. O, di ba? Pero, huwag kayong magtaka, mga magulang, ba't nagkakaganyan? Dahil nakalagay yan sa Biblia. Okay? Ngayon, ito pa matindi. Then many false prophets will rise up and deceive many. So yung kanina, sino yung many na yon? Yung mga offended. So yung mga tao daw, kasi ito po ang katotohanan. Offended hearts are breeding grounds for deceptions. Pag ikaw ay nasaktan, natural, ang isip mo lagi, gaganti ka. At minsan sa pagganti mo, hahanap ka talaga ng paraan para hindi ka lang makatabla eh. Ito minsan ang problema sa pagganti. Minsan, mas higit pa ang gusto mong ganti. Kaya hindi totoo yung ngipin sa ngipin. Pag ang tao nagdesisyon, hindi na ngipin eh. Isang ngipin binigay sa'yo, ibibigay mo 3 ngipin. Tama. Kasi gusto mo, malakpasan pa yung ginawang sakit sa iyo eh. Kaya lang, ang problema, pag nasaktan ka, prone ka na. Kaya tinan mo, yung mga taong nasaktan, hahanap pa yan. Bawa, nasaktan siya, broken relationship, maghahanap siya ng iba, akala mo, yun na, mabubudol ka na naman. So, ibig sabihin, yung mga offended na tao, prone yan. Iyan yung nabubudol, iyan yung na-scam. Maraming tao kasi sa mundo natin, mapagsamantala. Pag alam nila na naghahanap ka ng kakampi, kakampihan ka nila. Pero minsan, may pansarili na palang interes. So, ba't kanya kinakampihan? So, beware of that, mga kapatid. Kasi ito sinasabi ng ating Panginoon. Now, there are 2 kinds of offense. Okay, pag-aralan natin ito. At tingnan natin huwag natin tingnan yung ating katabi, tingnan natin ang ating sarili. Tama po ba? Kung gusto nating gumaling, mahil, huwag natin titingnan ng iba, tingnan lagi natin ang ating mga sarili. Okay, that's the secret para maglumago sa pananampalataya. Una, offended by others. Okay. When you say offended by others, meron talaga mga tao ang business mang-asar. Hindi yan katabi mo, wag yan katabi mo, hindi. Wala ka namang ginagawa, wala lang. I-offend ka lang niya, di ba? Nananahimik ka sa sakyan mo, babanggain. Ganun lang. Halimbawa, may okasyon. Hindi ka invite, pero ikaw nagpautang para maghanda. Di ba? Ganun lang. Di ba? Ganun lang. Close friend mo, asang-asa ka. Ikaw yung maid of honor. Aba, iba kinuha. Di ba? Pero best friend mo, di ba nakaka-offend yun?
Okay? So, yun. Offended by others. Wala kang ginagawa, wala lang. Gusto ka lang, favorite ka lang niyang saktan. Ayan yun, di ba? Meron naman, offended at others. Ito naman, okay? May mga tao naman, iniisip lang nila na ino-offend sila. Halimbawa, okay, minsan nangyayari to sa church eh. Bawa, mag-uusap-usap kami dyan sa table. Tapos may biglang papasok. Siyempre, mapapatingin ka sa kanya, magpasok niya, tapos magkikwentuhan uli. Ikaw agad mag-iisip, pinag-uusapan na naman nila ako. Sinasabi ko na nga ba eh. Tama po ba? Minsan, sa preaching, di ba, lagi mo iniisip, sino kaya nag-chismis kay pastora? Ba't alam na naman yung nangyayari sa buhay ko? Na-offend ka, pinapatamaan na naman ako. Siguro may nag-chismis na naman kay pastora. Ayan. Alam mo yun, may mga bagay na, kaya nga yung ating isip, di ba, shared by Sister Grace last Wednesday, it's all in the mind. Ang battleground natin ay lagi sa isip at dito lagi tayong tinitira ng kaaway. Minsan iniisip mo lang yun, pero hindi naman totoo. Akala mo lang meron, pero wala. Di ba? Kasi nga yun ang gusto dahil sirain ka nga ng dyablo. Ngayon, pag nagpatrap ka kay Satan, titigil ka na. Ayaw mo na makipag-fellowship. I-isolate mo na sarili mo. Kaya lang, pag in-isolate mo na sarili mo, lalo kang tutuksuhin, lalo kang sisirain ng dyablo. Huwag ka na makipag-fellowship dyan. Wala naman yung ginagawa dyan. Ako, chichismisan lang mga yan eh. Iyan lagi ang bulong ng kaaway. Pero tandaan natin, ang fellowship ay isang factors para mag-grow. Dahil sabi doon sa Hebrews 10:25, it is commanded, huwag kakalimutan ang pagtitipon. Kaya lang, napag-trap ka kay Satan, gumana sa utak mo, ngayon, ayaw mo na. Isolate mo na sarili mo. At the end, sino ang lugi? Sino ang talo? Ikaw na nagpatalo kay Satan. Okay? So, tandaan po natin yan. Ngayon, sabi ko may progression. It will start with the hurts, with the offenses, with bitterness, betrayal. Now, let's talk about betrayal. Anong ibig sabihin ng betrayal? Yan! Saksakan to. Saksakan ng likod. Ayan. Okay, it happens. Okay. Now, what do you mean by betrayal? When a person seeks his own benefit or protection at the expense of one he has a relationship with. So, ibig sabihin, mas pinipili mo na protektahan ang sarili mo at the expense of others. Kasi gusto mong mapanatili ang magandang image mo, ang gagawin mo, sisiraan mo yung iba para mapanatili mo yung magandang image mo. Kahit ang magsasuffer dito ay ang relasyon ninyo. That's betrayal. Di ba? Ganito yun eh. Halimbawa, sa asawa mo, akala mo okay pa kayo. Di ba? Akala mo okay pa kayo. Pero hindi na pala, may iba na pala. At para lalo kang saktan, ang pinalit niya sa'yo, mas pangit sa'yo. Yan. Pinagdiinan ko na. Para lalo ka masaktan. Alam mo, nag-high maintenance ka sarili mo, nagpapaderma ka, bibili ka ng mga gandang mga beauty products, tapos ang ipapalit sa'yo, nag-chewing gum lang doon sa kalye. Hello. Wow, parang dami nakaka-relate ah. Di ba? Sobrang nakaka-hurt yun. Sobrang nakaka-offend yun. Okay, anong ibig sabihin ng betrayal? This is the saddest thing about betrayal. It doesn't come from your enemies, but from the people close to you. Kaya nga pipilitin talaga ng kaaway na saktan ka. Okay? And alam niyo po sa Bible, marami nakaranas ng betrayal. And one of them was David. Si David, okay, malakas ang ginamit ng Panginoon. The man after God's own heart experienced and suffered from betrayal. Let us read Psalms 55, verses 12 to 14 yan. Okay, basahin natin. Ang sabi ni David, if an enemy were insulting me, I could endure it. Sabi niya, kung ang kaaway ko, iniinsulto ako, matatagalan ko yun. If a foe, kung ang kaaway ko, mag-revolt against
my companion, my close friend. Ang sabi niya pa sa verse 14, with whom I once enjoyed sweet fellowship at the house of God. My goodness, taga-Church of God at katabi mo pa. Nag-enjoy na siya ng pag-fellowship. As we walk about among the worshipers, magkakasama tayo sa tahanan ng Diyos. Katulad kita na nag-worship ka rin kay Lord, pero hindi ko alam, ikaw lang pala ang manloloko sa akin. David was referring to Ahithophel. Si Ahithophel po ay ang kanyang close friend, his counselor. Si Ahithophel, kung babasahin natin na 2 Samuel 15:31, siya pala ang naging kasabwat ni Absalom, anak ni David, dahil nagkudeta siya laban sa kanyang ama. At ang kanyang best friend na ito, si Ahithophel, ang naging kasabwat ni Absalom. See? Even kahit yung malakas ang ginamit ng Panginoon sa Biblia, mababasa natin, nakaranas ng betrayal. Kaya hindi tayo exempted, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka exempted. Kaya tandaan natin to, mga kapatid, hanggat nabubuhay tayo dito sa mundo, somebody will hurt you, somebody will offend you, somebody will betray you, and somebody will hate you. Tandaan natin, life is hurting, pero may Diyos na aalalay sa iyo. Kaya huwag kang magkaroon ng bitterness, kundi forgiveness. Amen! Nag-uumpisa pa lang tayo, mga kapatid. Introduction pa lang yan. Okay. So, pag-usapan natin. So, sa scriptures, mababasa natin, marami ang nakaranas ng betrayal. Okay, Delilah and Samson, di ba? Akala ni Samson, lover niya, si Delilah. Pero, kasabwat din pala ng gusto magpabaksak kay Samson. Just the same, Absalom to David. Tatay niya, talaga nag-revolt siya, binetray niya. Okay? So, pag-usapan din natin, Judas, and then to Jesus. Pero hindi natin tatalakayin ang istorya na to, yung kay Judas at kay Jesus. Bakit? Unang-una, hindi kasi Judas. Amen? Pangalawa, lalo na, hindi kasi Jesus. Kaya hindi natin mag-usapan to. At hindi masyado tayo makaka-relate doon. Pag-usapan natin, yung masyadong close na makaka-relate tayo. Ito yung betrayal ng mga kapatid ni Joseph sa kanya. Yan, okay? So, ang ating teksto ay nasa Genesis 45. Pero bibigyan ko po kayo ng background para maintindihan ninyo kung ano nangyari sa buhay ni Joseph. Beginning Genesis 37, mababasa nyo na po ang buhay ni Joseph. Okay? So doon, na naginip siya, nasabi niya na yung mga trigo yung mga trigo ng mga kapatid niya, yumuko sa trigo niya. Pati yung mga bituin, mga yumuko. So, ang gusto ipahiwatig sa kanya, yung pangarap ng yon ay siya ay magiging ruler over sa kanyang mga kapatid. At hindi matanggap ng kanyang mga kapatid yun. Di ba? Pati nga mga magulang niya eh. At minsan nangyayari sa atin yun. Minsan may magandang plano sa iyo si Lord. Kaya lang minsan, kung sino pa yung mga kapamilya mo, yun ang naniniwala na hindi ka magkakaganon. Doon pa lang nakaka-offend na yon, hindi ba? Pero si Joseph, okay, ano nangyari? Favorite siya? Ginawan siya ng kanyang amang si Jacob ng special robe. That's a symbol of favoritism. At isang araw, inutusan ni Jacob si Joseph na pumunta, dalhan ng pagkain ng kanyang mga kapatid. At nung makita si Joseph, ano sabi sa kanya? Ito yun naman yung kapatid natin mapangarapin. Ang taas ng ambisyon nito. Anong gawin natin dyan? Patayin kaya natin yan. Okay? Kaya lang sabi ni Isa, hindi mo natin patayin. Ganito na natin. Hubarin natin yung robe niya, lagyan natin ng dugo ng hayop, tapos palapas natin kinain siya ng mabangis na hayop, patay na siya, sabihin natin sa tatay natin. Pero ang totoo, binenta siya sa mga Ismaelita at dinala siya sa Egypt. Now, tanda po natin, during that time, pag ikaw ay binenta as a slave, ibig sabihin yun, dinisown ka na ng pamilya mo. Wala nang pakialam sa iyong pamilya mo. At pag-aari ka na nakabili sa iyo. Pag ikaw ay slave, wala ka ng karapatan sa anumang bagay sa buhay mo. Okay? Kung ano lang pinagagawa ng amo mo, iyon lang ang gagawin mo. Okay? So, anong nangyari? Napunta sila sa bahay ni Mr. Potiphar. Kaya lang, dahil matipuno at maganda ang itsura ni Joseph, tinukso siya ni Mrs. Potiphar. At ang pinalabas,
Ginahasa siya. Kaya nga, nakulong siya. Kaya lang tanda natin, si Joseph, dahil alam niya yung magandang plano ng Diyos, may pangarap sa kanya ang Diyos, at gusto niya mangyari yon. Kahit anong mga masasakit na nangyayari sa kanya, hindi niya iniinda yon. Hindi niya hinaharbor yon. Basta nagtitiwala pa rin siya, mangyayari pa rin ang plano ng Diyos. At yung mga masasakit na bagay na yon, may plano ang Diyos sa buhay niya. Nakulong siya, nakasama niya yung cupbearer, tsaka yung bread maker. Okay? So ano nangyari? Nanaginip yung dalawa, tapos ay paliwanag niya, yung cupbearer bumalik sa palasyo. At pagkatapos noon, nanaginip. After 2 years, nanaginip yung Pharaoh. May pitong baka na payat, mataba. Ibig sabihin noon, 7 taon na ng tagutom. Diba? At mananagana. So walang makapag-interpret. Naalala nung cupbearer, sa kulungan, meron po akong kasama, nakapag-interpret, nagkatotoo. Pinatawag si Joseph after 2 years. Kalain niyo yun. Pagkatapos nun, naipaliwanag. O sige, sabi ni Pharaoh, ito na, sa'yo na to. Diba? So, ultimano, naging governor siya, naging leader siya ng Egypt. At doon, nagkaroon nga ng tagutom. Lahat naghanap para mabilhan ng trigo. At yung Egypt lang ang nakapag-produce, kaya lahat ng tao nagpupuntahan doon. And there was a time na ang mga kapatid niya nagpunta doon para bumili. Nung una, hindi siya nagpakilala. Pinabalik pa niya dahil nilagay niya yung kopita niya, nilagay niya sa sako nila para bumalik sila. And then there was a time na sabi niya, okay, bumalik kayo dito. Pagbalik niyo, dalhin niyo yung aking bunsong kapatid. Okay, this is now the scenario sa verse 45, sa chapter 45. Ito na yon. Hindi na nakatiis. Nandiyan na uli yung kanyang mga kapatid. Bumabalik. Sa verse 1 niya, nakita niya, nung makita yung mga kapatid niya, umiyak siya ng malakas. At pagkatapos, hindi niya na napigilan ang sarili niya. Ipinakilala niya na. Sabi sa verse 3, and Joseph said to his brothers, I am Joseph. Is my father still alive? But his brothers could not answer him, for they were dismayed at his presence. Nung magpakilala na si Joseph, ako yung kapatid niyo. Ako si Jose. Buhay pa ba tatahin natin? Buhay pa ba sila? Kaya lang, imbis na matawa, nagulat sila. Buhay pa pala. Kala ko patay na. Patay tayo. Patay tayo. Ruler na pala to ngayon. Ngayon, ito nangyari. So Joseph said to his brothers, come near to me, please. Lumapit kayo sa akin. Iba talaga si Joseph. Sa iba, pag nasaktan isang tao, lumalayo. Tama ba? Umaalis. Pero si Joseph, gusto pa niya mapalapit sa kanyang mga offenders. Halika, lapit kayo. And they came near. Lumapit naman sila. And he said, I am your brother Joseph, whom you sold into Egypt. Lapit kayo. Ako si Joseph. Yung binenta nyo sa Egypt. May hurt pa ba? May offense pa ba? May offense pa to. Para ipaalala niya pa, di ba? Kaya lang, iba si Joseph eh. May counter-attack siya sa mga hurts niya. Okay? So sabi doon, meron pa siyang hurts kasi hindi ako naniniwala pag yung nasaktan, ultimato, move on ka na. Maliban na lang, bigyan ka ng spiritual amnesia ni Lord. Di ba? Di ba? Wala akong nakita. Kahit ako, aminado ako, pag ako na-offend, of course, medyo ipaprocess mo pa yun eh. Pero at the moment, iiyak mo, nasaktan ka. Di ba? Maalala mo yun. Dito may hurt pa siya eh. May offense pa. Kasi nga, pinaalala niya eh, ako yung binenta niyo. O di ba? Pinaalala sa kanya. Kaya lang, ito maganda kay Joseph. May atake siya para ma-destroy niya yung mga offenses na yan. Sabi niya sa verse 5, and now, do not be distressed or angry with yourselves because you sold me here. For God sent me before you to preserve life. Huwag kayong magalit sa sarili ninyo. Huwag kayong malungkot. Alam ko, may dahilan ang Diyos kung ba't ako napunta dito sa Egypt. Verse 6, for the famine has been in land these 2 years, and there are 5 years in which there will be neither flowing nor harvest. And God, for the second time, niremind niya, and God sent me before you to preserve for you a remnant on earth and to keep alive for you many survivors. Paano inatake ni Joseph yung mga offenses, yung mga hurts niya sa buhay niya? Nire-remind niya lagi sa sarili niya, ito yung plano ng Diyos sa akin. May dahilan ng Diyos
Diyos sa akin. Kapatid, iyan din ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Lahat ng sakit, lahat ng offenses mo, may dahilan si Lord. Ano dahilan niya? Sobra-sobra laki ng plano ng Diyos para sa iyo. Dahil gusto kanyang gawing pagpapala. Sabi doon, God's plan and purpose are great in your life. And it will affect your future, your family, and your generation. Ang sabi ni Joseph, hindi pinauna niya lang ako para iligtas kayo, para may matira pang maraming tao, marami pang Israelita ang matira dito sa mundo. Sobra-sobra ang plano sa iyo ni Lord, kapatid. At ikaw ang pinili ng Diyos. Kung ma-endure mo lahat ng mga pains, ng mga hurts, ng mga offenses na yan, at lagi mong isipin, this is part of God's plan in my life. Tandaan po natin, si Lord interesado siya, hindi sa ating success o many accomplishments in our life. Ang interesado si Lord, yung ating karakter. Kaya naman, huhubugin ka ng ating Panginoon. Si Joseph, bago siya ginawang ruler sa Egypt, diba, napaka-offensive noon. Hindi naman niya ginahasa, pero pinagbintangan siya. Wala siyang kasalanan, nakulong siya. Pero ano ginawa niya noon? Nagpaanod lang siya sa proseso na yun. At inisip niya lagi, ano lang to, plano, may parte lang to ng plano ng Diyos sa akin eh. Ibig sabihin, ano ang sikreto ni Joseph? Okay? So tandaan natin, Joseph did not deny the offense, but he destroyed it. Paano niya winasak yon? Knowing God's plan and promise to his life. Just the same with us, mga kapatid. Kaya nating atakihin ang mga hurts na yan. Kaya nating atakihin, iwasakin ang mga offenses na yan sa ating puso. At mawawala lang yan kung iisipin mo, parte yan ng magandang plano ni Lord sa buhay mo. Ibig sabihin, hinahanda ka lang ni Lord. Hinahanda ka ni Lord sa magandang plano niya sa buhay mo. Okay? So ano yung unang sikreto ni Joseph for forgiveness? Para makalaya siya sa lahat ng hurts na yon. Tandaan natin, don't blame others but bear it with trust. Kasi automatic na, pag ikaw nasaktan, sabi pa nung iba, don't bleed to others. Pag ikaw, ang mga tao kasi, hurt people tend to hurt other people. Tama po ba? Yung mga tao nasaktan, mananakit din yan ng iba. Pero si Joseph, iba ang ginawa niya. Paano ko nasabi yun? Kung papasahin niyo yung chapter 14 ng Genesis, hindi na siya nandamay. Kasi kung nung lumapit yung cupbearer at yung bread maker, lumapit sa kanya, alam mo, meron kaming panaginip eh. Kung siya gusto niya mandamay, sasabihin niya, hoy, tigilan niyo na yung pangarap na yan. Ako, nanaginip ako, tinan mo, nakakulong ako. Di ba? Tigilan mo na yan. Wala mangyayari sa'yo, makakulong ka rin. Nakakulong na nga ako eh. Pero hindi, pinaliwanag niya, ikaw babalik ka doon. Babalik ka sa palasyo. Binigyan niya pa ng encouragement, ng pag-asa. Kasi minsan ganito tayo eh. Okay lang na mag-release ka, pero kung mayat-maya, i-release mo, mamayat-maya, i-release mo. Hindi na pag-release yun, mga kapatid. Mayat-maya, kung sino-sino. Idadamay mo, walang kamalay-malay, nadadamay. Nagkakaroon din ng hatred. Dahil sa kwento mo na kwento, kung ano na kwento mo. Tama po ba? Kaya minsan sa Facebook, may nakita akong post. Dahil sa sobrang bitter niya, pati kape na walang kamalay-malay, dinamay. Nakita niyo ba yung post na yon? Sa kape ko lang naramdaman ang init na dapat ko sa iyo maramdaman. Di ba? At sa iyo ko lang naramdaman ang pait na dapat sa kape ko nararamdaman. Ay ba, pambihira. Nananahimik yung kape, dinadamay. Ganyan ang mga tao eh. Sobrang sensitive, lahat na dinadamay. Gusto natin, why? Kasi gusto natin, may kumampi sa atin. Tama po ba? Tama po ba? Gusto natin may kakampi tayo during our hurts, our pains. Pero tanda natin, si Joseph, hindi siya naghanap ng kadamay. Dahil alam niya, si Lord lagi niyang kasama. Pag ikaw ang isang tao na alam mo relasyon mo sa Diyos, that you have an intimate relationship kay Lord, kahit nag-iisa ka, you will become majority. Bakit? Dahil kasama mo ang malaking Diyos. Kaya hindi mo na kailangan ng kampi. Kampi-kampi. Party-party. O, di ba?
Gusto lagi may partido. Hindi ganon. Kasi iba yun eh. Kaya nagkakaroon ng mga division eh. Walang kampihan dito. Kaya nga sabi ng Romans 8:31, if God be for us, who can be against us? Pagkakampi mo yung malaking Diyos, kahit sino ang tumira sa'yo, maniwala ka, ipaglalaban ka ng ating Panginoon. Let's continue. Hurry and go up to my father and say to him, thus says your son Joseph, God has made me Lord of all Egypt. Come down to me and do not tarry. Talagang mapilit si Joseph. Sabihin mo kay tatay, madali kayo. Sabihin niyo kay tatay, nabuhay pa ako. Pumunta kayo dito. Diba? So, kakaiba si Joseph. Okay, sabi doon, you shall dwell in the land of, and you shall be near me. Okay, tandaan natin to. Ito maganda. Pag ikaw na-offend, huwag kang lalayo. Huwag kang aalis. Alam niyo ba yung Goshen na yan? Ang Goshen na yan, ang ibig sabihin niyan ay place of nearness and refuge, a land of plenty and comfort. Naalala niyo, Genesis 8, nagpadala ng 10 salot ang Panginoon sa Egypt. Naalala niyo yun? Uy, naalala niyo? Naalala niyo yan? Alam niyo ba, sa lahat ng lupain, yung Goshen lang ang in-spare ni Lord. Bakit? Basahin natin, Exodus 8:22. But on that day, sabi ni God, I will set apart the land of Goshen, where my people dwell, so that no swarms of flies shall be there, that you may know that I am the Lord in the midst of the earth. Sa lahat ng lugar sa Egypt, nilagyan ni Lord, no fly zone. Nilangaw, walang makakadapo sa lugar na ito. Walang salot na papasok sa Goshen. Bakit? Verse 23. Thus I will put a division between my people and your people. Tomorrow this sign shall happen. Para pakita na ang mga anak ng Diyos na pinili ng Diyos ay protektado niya at siya ang mag-iingat sa kanila. Iba ang mga anak ng Diyos. Mga kapatid, kung i-harbor mo yung offense na yan, yung mga hurts na yan, paano ka makakapunta sa Goshen na yan? Alam mo yung Goshen? Yung parang lahat naghihirap, lahat nagdadanas na kung ano-ano, pero ikaw, dahil kasama mo si Lord, naghihirap sila, pero ikaw, well provided ni Lord. Gusto ni Lord na papuntahin ka dun sa Goshen na yan. Na alam mo na kahit hindi mataas ang pinag-aralan mo, ikaw yung ipopromote sa kumpanya nyo dahil anak ka ng Diyos. Wala kang negosyo, walang may abroad, pero nakapagpatayo ka ng bahay, nakabili ka ng sarili mong lupa, para patunayan na ikaw ay anak ng Diyos. Gusto ni Lord na papuntahin ka dun sa Goshen. Kaya lang, kung lalayo ka at i-harbor mo yung hurts, yung offenses mo, paano ka makakapunta sa Goshen? Kasi sabi ni Joseph, come, hurry, dadalhin ko kayo sa Goshen. Ikaw din, kapatid, gusto kang dalhin ni Lord doon sa lugar na yon. Na sobra, na nandun si Lord. At doon papatunayan yung kapangyarihan at kabutihan ni Lord sa buhay mo. Kaya lang nai-stop, natatrap ka. Bakit? Dahil sa mga offenses na hinaharbor mo sa puso mo. There I will provide for you. Verse 11. For there are yet 5 years of famine to come, so that you and your household and all that you have do not come to poverty. Second, okay? Anong ginawa ni Joseph? Love and nurture those who hurt you. Si Joseph, pinalampas niya. Hindi niya pinatulan. Kasi kung tutusin, meron siyang karapatan. Lalo na ngayon, he has the power. Diba? Pwede naman nung lumapit. Halika, lapit kayo, lapit. Ito, naghukay sa akin. Ito, naghukay ng balon eh. Kung di ka naghukay, hindi ako mahuhulog dun eh. Ito, naghubad ng aking robe eh. Ito, nagbenta sa akin eh. Pwede naman niyang isa-isahin yun, di ba? May kapangyarihan na siya, pero ginawa niya, halika, lapit kayo, lapit. Tawagin niyo, dadalhin ko kayo doon.
Diyan sa Goshen, sa magandang lugar. Bakit kayang gawin ni Joseph yon? At alam ko, kaya mo rin gawin yon. Bakit? Dahil anak tayo ng Diyos. At pag ikaw ay anak ng Diyos, iba ka. Sabi mo sa katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, iba ka. Kaya mo magpatawad dahil iba ka. Amen. Anak tayo ng Diyos. Doon nga mapapakita eh. Kasi ang mundo, ang labanan ng mundo, pag may katwiran, ipaglaban mo. Pero dahil ikaw anak ng Diyos at alam mo na merong Diyos na magbibigay sa iyo ng katarungan, hindi mo man yan makuha sa tao, pero ang Diyos definitely will give you the justice. Iba ka. Hindi naman ibig sabihin nito, mag-aapi-apihan ka na. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, may mga bagay na hindi na pinapatulan. Huwag tayo mapagpatol sa lahat ng issue na nakakarating sa atin. Papatulan mo, maapektuhan ka, magkakaroon ka ng hatred sa ibang tao, hindi mo naman nakakausap yung tao, maninibugho ka, magkakaroon ka ng bitterness, dahil dinamay ka lang ng isang tao, nagkwento sa iyo, lahat ng hinaing, lahat ng sakit, ikaw naman, kawawa ka naman, kaya nga ako, ayoko naman. Mga salbahe sila. Diba? Kahit hindi ikaw ang ginawan, dahil nga maawain ka, pero ang awa po, ginagamit yan sa tama. Hindi ka makakatulong kung i-comfort mo yung isang tao. Maganda, alamin mo ang katotohanan. Amen po ba? At totoong may pagpapala. Pang ikaw ay hindi ka mapagpatol. Diba? Wala dito yung kapatid ko eh. Minsan tumawag siya, ate, yung kapitbahay ba namin, nakapark naman na maayos yung aking sasakyan. Tapos sila, biglang binangga. Tapos ako pa pinagbabayad. Ikaw hindi nakadyan yung kotse na yan eh, hindi ako mababangga. Oh, di ba? O sige. Kung ikaw yun. So sabi ko, di bali ate. Sabi niya, iyan mo, pabarangay mo. Sabi niya, hindi ate. May insurance naman eh. Pinabayaan niya. Ano nangyari? Okay, nangyari. Sabi niya, may insurance naman eh. You know what happened? His husband was promoted as senior architect in Singapore. May pagpapala sa mga taong magpagpakumbaba. Kaya sabi ko sa inyo, hindi lahat. Kasi minsan may mga tao, minsan umaano pa yung ating ere eh. Ay, hindi ako pwedeng gano'n. Ako, gaganila. Akala mo lang, sino ako? Ha? Kilala mo nila ako, sino ako? Ha? Hindi ba pwede sa akin yan? Ako, pastora, gaganyan lang. Para Santa Claus ang dating. Hindi ba? Pahirapan mo kasi sarili mo eh. Kasi nga, iba ka na. Sabi mo sa katabi mo, iba ka na. Yan, di ba? At lalo nahayag ang ating Panginoon kung tayo ay nagpapakumbaba. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. And now, your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin see that it is my mouth that speaks to you. You must tell my father all my honor in Egypt and all that you have seen. Hurry and bring my father down here. Sige na, papuntay mo dito si tatay. Ikwento nyo kung sino na ako ngayon, kung ano kaya kong ibigay sa inyo, di ba? Sabi doon, basta dali mo dito si tatay. Then he fell upon his brother Benjamin's neck and wept, and Benjamin went upon his neck. And he kissed all his brother and wept upon them. After that, his brothers talked with him. Grabe si Joseph. Pinalapit, hinalikan. Hindi niya ipinamukha sa kanila ang kanilang kamalian. That's why Joseph, siya ay typo ni Jesus Christ. Kasi minsan tayo, pag tayo nag-betray kay Jesus, may ginawang mali, akala natin parusa ang bibigay sa atin. Pero pag ikaw lumapit, tinan mo, hindi ka parurusahan, pagpapalain ka pa ng ating Panginoon. Lumapit ang mga kapatid, nakidalamhati sila dahil naramdaman ni Joseph kung gaano sila na humihingi ng tawad. Na sobrang nilang nasaktan yung kanilang kapatid. Inabot sila, pinuntahan sila, niyapos, at hinalikan. Kapatid, there are so many
people that will hurt you. At alam ko, miski nung bata ka pa, mula bata ka pa, marami na nanakit sa'yo. At minsan, sinasabi mo na, okay na ako. Kasi pwede naman gawin ni Joseph okay na, pinatawad ko na kayo, ito na kailangan nyo, bumalik na kayo, pag may kailangan kayo, bumalik na lang kayo pero okay na. Pero hindi Iba si Joseph. Anong sikreto niya? Do good to those who hurt you. Don't become the people who hurt you. Huwag kang maging katulad ng mga tao na nakit sa'yo. Huwag mo silang pantayan. Huwag mo silang gayahin. Di po ba? Si Joseph hindi ginawa yun Ginawa niya pa ng kabutihan. Blines niya. At alam niyo po ba, ito yung sikreto niya. Amen po ba? Bless your offenders. Para ma-heal. Kasi minsan may mga tao, pag nasaktan na, hindi ko na siya bibigyan ng ulam. Ganyan ginawa mo sa akin. Hindi ka na makatikim sa akin ng ulam. If we know somebody offended us, sometimes we stop to bless them. Tama po ba? At ibig sabihin noon, inang gawain ng mundo. Patas lang. Kasi ang mundo ganyan. Mabait ako dahil mabait ka sa akin. Pero sa Diyos, ang sabi ng Panginoon, sabi sa Biblia, daigin mo ng kabutihan ang kasamaan. At doon tayo nakikilala na mga anak ng Diyos. Huwag kang tumigil sa i-bless mo siya na i-bless. And one day, marirealize niya, grabe naman tong taon to. Dami ko nang ginawang chismis sa kanya. Siniraan ko na siya hanggang social media. Ang bait pa rin niya. Lalapit sa'yo yan. Sasabihin sa'yo, alam mo, Mare, iba ka! Ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan ka? At doon mo sila maaakay sa ating Panginoon. Amen! Dahil pinakita mo, iba ang anak ng Diyos, iba ang may Kristo sa puso at sa buhay. Hindi natin kaya natin patulan. Kaya mga kapatid, sino tayo para hindi magpatawad? Si Jesus, ang dami nangyari sa kanya. He was offended. Ininsulto siya. Diba? Ang daming hampas na naranasan niya. And don't you know that Jesus, iniwan niya ang comfort ng heaven para ibigay ang buhay na sa ganun, mapatawad tayo sa lahat ng ating kasalanan. At sino tayo, kapatid, para di tayo magpatawad? Minsan daig pa natin ang Diyos. Huwag mo sabihin yan, kapatid, kilala mo sarili mo. Kilala mo kung sino tinutukoy ko. Huwag kang magkunwari dahil kilala ka ng Diyos. Kapatid, malaki ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya lang natatarap ka dahil sa mga bitterness na nasa puso mo. Kaya hindi mo maranasan ang sobrang provision ng Panginoon. Kasi, naalala mo, nung araw, pinagdamutan ka ng manok. Kaya pag napunta ka ng inasal, ako talaga naman yung taong yun. Pinagdamutan ako ng manok. Pagdadaan ka sa McDonald's, may manok doon. Yan talaga, naalala ko na naman si Pinagdamutan ako, pakpak lang, hindi pa pinakain sa akin. Yun. Kaya hindi ka maka-forward Na every time nakita mo yung mga bagay na nagre-remind, nasasaktan ka. Be honest to yourself, mga kapatid. Kasi lahat naman tayo dito. There's no exemption sa pain, sa hurt, sa offense. Ngayon, kung hindi mo nararanasan ito, na hindi ka na-offend, malamang ikaw ang offender. Dalawa lang naman yun Hindi ka na-offend, baka ikaw offender. Hindi po ba? Pero mind you, tayo lahat dumaan sa ganong mga sitwasyon sa buhay natin. At habang nabubuhay tayo dito sa mundo, because this world is imperfect world. Maraming tao ay hindi natin katulad, pero huwag kang maging katulad nila. Amen? Na pag nasaktan ka, sasaktan mo rin sila, gagantihan mo rin sila. Ano yung gantihan na lang? Kaya hindi totoo yung ngipin sa ngipin Hindi, minsan isang ngipin binigay sa'yo, binalik mo 3 ngipin. Tama po ba? Tayo mga anak ng Diyos. Patunayan natin, yes, nasaktan tayo, we will hurt, just like Joseph. Oo, nasaktan ako, pero alam ko, may layunin ang Diyos sa lahat ng mga pains na to, sa lahat ng offense na to. Hinuhubog lang ako ng Panginoon dahil malaki ang plano niya sa buhay ko.
Hindi ka dadalhin ni Lord sa isang mataas na estado, sa isang malaking blessing, pag hindi handa ang puso mo. Hindi ka magiging manager kung hindi ka marunong makitungo sa maraming tao. Hindi ka dadalhin ni Lord sa isang mataas na posisyon, pagiging leader, kung hindi mo mararanasan lahat yan, yung betrayal, hatred, bitterness, lahat yan ipaparana sa iyo. At titignan ni Lord kung paano ka mag-respond sa mga hurts na yan. At doon ka pagkakatiwalaan ng ating Panginoon. That even sa blessing. Mga kapatid, just like Joseph. Ano ginawa niya? Now, listen to this, mga kapatid. Anong ginawa niya? Blines niya mga kapatid niya. Dahil ito ang naunawaan ni Joseph. At itong alam ni Joseph. People don't change by being judged, but people will change by being loved. Kaya dito sa church, kung napunta kayo dito sa church, galing kayo sa dysfunctional family, galing kayo sa kulungan, meron kayong malagim o madilim na nakaraan, you are part of LGBTQ community, we don't care. Kung pumunta kayo dito sa lugar na ito, that's one thing, pumunta ka dito dahil naramdaman mo, tinanggap ka na ng ating Panginoon. This church will not change you. My preaching will not change you. Pero ang magbabago sa iyo ay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, we don't need to judge one another. Ang tao magbabago, kahit ano sabihin mo siya, kasi ikaw ganyan-ganyan ka, hindi yan magbabago sa kagaganyan mo. Magbabago yan, ipadama mo, mahal mo siya, kahit sino ka man. There are three things that we need to do just like Joseph. Okay? Para magkaroon tayo ng forgiveness, ma-release natin, ma-attack natin, ma-destroy natin lahat ng hurts, lahat ng pains. Una, the least that we can do is let God, let go, and let God. May mga tao, nakita mo, pinagsabihan mo na, pinaalalahanan mo na, mga magulang, hindi ka na nagkulang sa pangaral, i-let go mo na at hayaan mo na ang Diyos na magbago sa Kanya. Wala ka ng pananagutan kasi ginawa mo na ang lahat eh. Ngayon, there's another thing. This is a better way that you can do. Kung alam mong wala ka na magagawa, dahil ginawa mo na ang lahat, then, forgive. Ayaw mo magbago, pagpapasa Diyos na lang kita. Pero tandaan mo, mamahalin pa rin kita. Mamahalin pa rin kita. And the best that we can do is this. Dahil iba ka, anak ka ng Diyos, hindi mo, pagpapasa Diyos mo yan, patatawarin mo siya, higit sa lahat, ibe-bless mo pa rin siya. And that's a sign of maturity. Kaya sabi mo sa katabi mo, mamaya lilibre kita. Para bigla kayo natauhan. Parang tulog kayo kanina. Sabi ko libre. Ba't may librihan na? Nawala tuloy yung momentum ko. Di ba? Pag librihan talaga, nakakabuhay ng dugo eh. Di ba? Di ba? This is the best thing that you can do. Kahit na-offend ka, sige, halika. Halika. Kahit alam mo, halika, kain tayo. Gusto mo ng donut, padalan mo. Sana all daw. Di ba? And that is a sign that you have Christ in your life. Kasi si Lord sa atin, ganon, amen? There are so many times that we offended God. There are so many times that we betrayed the Lord. But still, God is good in our life. He always blessing us. Lagi, tuloy-tuloy ang daloy ng blessing sa atin. Gumising ka lang sa umaga, pinagpala ka na ng Panginoon. Ganyan si Lord sa atin. Kaya nga, kung ikaw ay anak ng Diyos, you can let go and
let God. You can trust Him. You can forgive and you can bless those who offended you. Huwag mong ititigil yan. Hanggang isang araw, lalapit siya sa'yo. Nasasabihin niya, iba ka. Mga kapatid, tandaan po natin to. Life will betray you. Maraming tao dito sa mundo, kakalimutan ka. Kaya tandaan mo, si Lord never nakakalimutan ka. Maraming tao maninira sa'yo. Pero tandaan mo si Lord, lagi kanyang bubuuin. Lagi kanyang bubuuin. Maraming tao mangiiwan sa'yo. Pero si Lord, sabi niya, Hebrews 13:15, I will never leave you nor forsake you. Hindi lang kita sasamahan, kakampihan pa kita. Life will betray you, but God will never. So, when life hurts, tandaan natin, there's God who can heal, who can comfort, who can provide, and will always be with you. Amen. This is the reality of life. Kapatid, I asked Pastor Manny, kasi mag-aalauna na, are you still okay there? Dahil gusto ko talagang tapusin ito, na gusto ko makalaya tayong lahat. As we close our eyes, I will ask the Holy Spirit to remind you of those people who hurt you. At pag nakita mo yun sa pagpikit mo, pag pinaalala sa iyo ni Lord ang lahat ng mga taong nakasakit sa iyo, purihin mo ang Diyos. Isipin mo, kaya kitang patawarin dahil ang Diyos tapat at mabuti sa akin. Let us close our eyes. Holy Spirit, your people need to be healed. Lord, we want to be healed with all the offenses, with all the hurts, with all the betrayals, oh God. Panginoon, as you remind them of those people who hurt them, kapatid, mula pagkabata, yung mga taong alam mo nakasakit sa iyo, as we sing this song, kaya mong i-destroy lahat ng yan, na kahit alalahanin mo sila, kahit makita mo sila, you can smile with them, you can shake hands with them, you can kiss her or him. Dahil alam mo, Lord, iba ako. Anak mo na ako, kaya ko na magpatawad. At gagawin mo yon dahil isipin mo, ang Diyos hindi nagkulang sa iyo, ang Diyos mabuti lagi sa iyo. Dadaigin yon ng kabutihan ng Diyos.